Kilala niyo yung Noisy 37? Yung Noisy 37, oo, yan po yung mga narco-vloggers at saka mga pogo vloggers na ipinapatawag dyan sa Kongreso. O dahil masyado daw maingay, kaya nga Noisy 37. Hindi natin sila sinipot kasi matalino tayo. Bakit? Bakit kami pupunta sa Lions Den? Putang ina mga gutom na leon kayo. Ano kami? Tanga? You may be alpha, but we are not dumb. So anong ginawa natin? Pumunta tayo sa Supreme Court, humingi tayo ng tulong sa Supreme Court, pinasasagot na sila ngayon ng Supreme Court. Puro pa, kapalpakan ng Congress, ang dami. Kapalpakan ng Congress, ang dami. O pinag-explain sila tungkol dun sa blankong item GAA. Pinag-explain sila dito sa, freedom of expression. Ngayon pinag-explain din sila dun sa impeachment. Tangin na punong-puno sila ngayon ng kaso. So dahil sa katarantaduhan ni Barbers, yung dating watak-watak na mga DDS vloggers na kanya-kanya ng tirada, ngayon putangin na magkakaisa kami, magkakaibigan kami. Magkakilala kami ngayon, nagkaisa kami. Na putangin na mali itong ginagawa sa atin itong tarantadong to, nilalagay niya tayo sa bingit ng kadelikaduhan mantakin mo. Sabihan ba naman na narco-vloggers tayo at saka pogo vloggers? Kundi ba naman gunggong yan? Ginawa niya yan outside ng parliamentary immunity, which is nagpa-interview yung ulol na yan. O, kaya ngayon, kinasuhan natin siya, dinala natin siya doon sa tamang avenue, which is yung level yung playing field. O, dito magkikita tayo, parehas tayong magkikita, akusado ka, kami ang nag-aakusa sa'yo. O, pakinggan natin itong balitang ito. Oh, at ating tingnan ang sagot ni Kumag na si Barbers. Sinampahan ng patong-patong na kasong libel si Representative Ace Barbers ng ilang social media influencers sa Quezon City Prosecutor's Office ngayong Miyerkules, March 5, 2025. Kabilang sa mga nagsampa ng kaso, sina Dr. Lorraine Badoy, Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Chu, Kathy Binag, Joey De Vivre, MJ Kiambao Reyes, Mark Anthony Lopez at iba pa. Nag-ugat ang reklamo matapos akusahan ni Barbers ang grupo bilang mga narco-vloggers at may koneksyon umano sa Pogo. Mga paratang na mariing nilang... Ang yabang niya nun Oo, napakayabang ni Barbers nun nung binabansagan niya kami sa interview niya. Ang yabang niya nun. Mga narco-vloggers, mga takot yung mga yan Malalakas na ang loob ng mga yan. Kala mo lasing ang puta tangin na, takin mo mga babae kalaban mo, Barbers. Ano ka bakla? Mga babae kalaban mo kung magsalita ka. Tapos pati yung pastor na, panay ang labas ng dila sa internet, gigil na gigil kay Joey De Vibre, babae. Pastor ka, tanda-tanda mo na, tapos pumapatol ka sa babae. Alam mo, maganda nga yung sinabi ni Basti dito Ang sabi ni Basti Duterte, tanginan nyo kasi. Ang dami nyong daldal, kayo yung nauuna, salita kayo ng salita. Putangin na kung sino-sino yung mga pinaparatangan nyo, tapos kapag yung taong bayan ang gumanti sa inyo, gigil na gigil kayo. Total din naman, sinabihan nyo sila ng mga fake news sila. Sinabihan nyo rin naman kami ng mga fake news kami, ng mga narco-vlogger kami, ng mga pogo vlogger kami. Dapat hininto nyo na dun. Nag-akusa na rin lang kayo nang wala kayong hawak na ebidensya Hindi ba magkakandak pa lang kayo ng hearing? Kaya nga kayo magkakandak pa lang ng hearing dahil wala kayong pinangahawakan patungkol dyan sa mga litanyan yung pogo vlogger, narco vlogger So nagbigay na rin kayo ng inyong katarantaduhang fake news na itong mga pinapatawag nyo konektado sa mga sindikato. Hindi dapat iniimbestigahan nyo rin yung mga sarili nyo dahil mga sinungaling din kayo. Kaya nga sinasabi ni Basti dito, you should have stopped there. Huminto na sana kayo doon. Nung tinawag nyo itong mga vloggers ng kung ano-ano, huminto na sana kayo doon. Pero hindi. Putang ina, gagamitin nyo pa yung kapangyarihan nyo bilang congressman para ipatawag itong mga to, para hiyain sila dyan. Sino kayo? Unang-una sa lahat, kami. Ang dapat naghihiya talaga sa inyo. Bakit? Dahil putang ina, pasahod kayo ng taong bayan. Ayon sa kanila, walang basehan ang mga pahayag ng kongresista at labis itong nakakaapekto sa kanilang reputasyon at kabuhayan. Dahil dito... Ang gaganda naman, di ba? Puta ka, nakita mo naman, Kati Binag, Pak, MJ Kiambao, Joy De Vibre,
Oh, ang gaganda si Trixie Cruz Angeles, si Crisette Chu. Wala pa kami dyan. Oh, imaginein mo. Hintayin mo yung sa amin. Naghain sila ng kasong libel para ipagtanggol ang kanilang pangalan at pananagutin si Barbers sa kanyang mga alegasyon. Ano maging epekto po nito sa mga kasamahan po ninyo since kayo nabansagan po ng Norco and Togo Vlogs? Siyempre may kasama na diyang pangamba, sleepless nights. Siyempre nag-aalala sa mga kamag-anak, sa mga pamilya. So Alam nyo, totoo yan. Kasi nung nangyari to, actually, nung nagpapatawag na si Barbers ng mga vloggers, umuwi ako sa nanay ko at saka tatay ko. Kasi alam ko talaga nakakabahan sila. Kasi nakatutok din sila sa mga nangyayari sa Pilipinas eh. So umuwi ako one time. Sinabi ko na, ma and pa, huwag kayong mag-alala. Kasi pinasok ko to eh. Kung pupunta ako dyan at ikulong man nila ako dyan, huwag kayong mag-alala, hindi naman habang buhay yan. Lalabas din naman ako siguro. Talagang ito'y parte ng aking pakikipaglaban para sa magandang Pilipinas, para sa malinis na Pilipinas. So be it. Kung isa ito sa maging kabayaran, makulong tayo, o mamatay tayo, siguro, yun lang talaga, hanggang doon lang talaga buhay natin. Yun ang sinabi ko sa aking mga magulang. Pero sabi ko, huwag kayong mag-alala kasi ready ako. Huwag kayong mag-alala kasi kung makukulong ako, okay ako. Kasi alam ko na nakulong ako para sa bayang Pilipinas. Hindi yun pagiging martir, sabi ko sa kanila. Pero kailangan na Kailangan na, kung hindi kami magsasalita, mas lalo mapupunta sa kademonyuhan tong bayan natin Pilipinas. yung mga trabaho ng ibang mga nandito and as well to our social media accounts. May iba sa amin na monetized yung social media. May danger na matanggal pagka may fake news. So, ito nga po yung yung pagko-connect na walang kabasihan talaga. Ito ay isa sa mga basihan para dun sa pag-file ng kaso ngayong araw na ito. Ayan, yung di ba, nag-file. O, tingnan nyo ang sagot ng mokong, ha? O, tingnan nyo ang sagot ng kupal. Bumuelta si House Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers matapos siyang kasuhan ng libel ng social media vloggers. Paglilinaw ni Barbers, bumubuo lamang sila ng batas para masawata ang fake news. Utang na bumubuo ng batas para masawata ang fake news. Gago rin, Dalawa lang kasi yan. Merong akusasyon at merong kontra-akusasyon. For example, I will say, ganito ka. O, anong dapat mong gawin? Deny. Kung may ebidensya ako, di pabulaanan mo yung ebidensya ko. Plain and simple. Yun lang naman yun. And let the people decide kung sino paniniwalaan nila. Ikaw ba o yung isa? Ganun lang naman yun eh. Ano pang batas ang magagawa nyo sa fake news? Unang-una sa lahat, who will classify the news as fake? Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Hindi na ikinagulat ni Quadcom Overall Chairperson at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang pagsasampa ng kasong libel laban sa kanya ng mga social media vlogger. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Barbers na kahapon lang yan nalaman ang naturang kaso. Sabi ko nga, kasama naman yan Siyempre, takot yan mga yan humarap sa TRICOM. Takot yan mga yan. Talagang takot kami humarap sa TRICOM. Oo, pero hindi kami takot sa'yo, kupal. Oo, kumag, hindi kami takot sa'yo. Putang ina, sa presidente nga ng Pilipinas, di kami takot sa'yo pa. Kinukupal nga namin yung presidente ng Pilipinas, kino-call out nga namin yung presidente ng Pilipinas, pukin ng ina, sa'yo pa. Kami takot sa'yo. Kaya kung kung ikinakalago ng pagkalalaki mo, na ulit-ulitin mo, takot kami pumunta sa TRICOM, hindi kami tanga na pupunta kami sa TRICOM para baboy-babuyin mo kami. Hindi. Doon tayo mag-usap-usap sa korte. Kung talagang may ebidensya ka laban sa amin, alam mo kami ay mga narco-vloggers, binabayaran kami ng mga drug lord sa Pilipinas, patunayan mo ngayon sa korte yan. O ngayong ka magyabang, putang ina mo ka. Ngayong ka magyabang, sabihin mo ngayon sa programa na yan, narco-vloggers kami. Sabihin mo ngayon, pinopondohan kami ng pogo.
Bilis, sabihin mo ngayon. O ba't hindi mo na masabi? O, wala ka pala, takot ka pala eh. O ngayon, sasabihin mo sa kami na takot kami sa TRICOM, takot talaga kami. Bakit? Puros kayo mga gago dyan eh. Puros kayo mga tarantado dyan. Puros kayo mga abusado dyan. O yun, at least ang tingin namin sa inyo. O ba't kami pupunta dyan? Ano kami, tanga katulad nyo? O matalino ang mga Duterte vloggers. Anong ginawa nila? Dinaan nila saan? Sa korte. Kung saan, patutunayan mo lahat nung akusasyon mo na kami ay hindi mga o na kami ay mga bayaran ng mga narcotics at saka ng mga pogo. Yan ang problema mong malaki ngayon.